buhay niya. To God, because you are united with Him in His death. As Christ being resurrected, nung namatay si Christ, siya rin ay muling nabuhay. Therefore, all those who are in Christ will also be alive in Him. Yung kasamang namatay sa Kanya ay kailangang mabuhay din. In other words, we are dead to sin, and sin has no hold on us. We are being set free from it. Pinalaya tayo sa kasalanan in Christ. And we may win the battle against our struggle with sin. Pag tayo po nagkakaroon ng problema sa kasalanan, napagtatagumpayan yan, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa gawa ng Diyos sa atin. Because of that truth, ano yung katotohanan? Na tayo ay namatay din sa kamatayan ni Kristo at sa Kanyang muling pagkabuhay, kasama rin tayo nabuhay sa Kanya. We have a new life in Christ, a life being strengthened by the Holy Spirit, enable us to withstand all the winds may blow against us. Ang ilang mga tao, maaaring tanungin natin, kahit ang isang matatag na Kristyano, pwedeng tanungin niya ang ganitong bagay. Kung totoong kasama akong namatay kay Kristo, at kasama rin akong nabuhay sa Kanya, pero bakit parang paminsan-minsan ang kasalanan ay nararanasan ko pa rin? It seems like this truth is not affecting me. Diba dapat patay na ako, pero bakit there are times when the temptation comes to me, I am giving in to that temptation. Anong dahilan? It seems like I'm still living in sin. Ang susunod na punto, noong una natin binanggit, is very helpful to us in appreciating the works of Christ. Now, yung word na binanggit dito, consider yourselves that you are dead to sin and alive to God. No? Yun yung sa passage natin kanina, na makikita natin na dapat i-appropriate natin yung ating yung katotohanan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito yun sa verse 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili. Yung word na ituring ang inyong sarili, sa English, consider yourselves. You are dead to sin and alive to God. Ito yung pinakasusi ng ating bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Consider all the truths of Christ's words in your life. Start to live according to the gospel that Christ died for you, that He bought you from the deadly, serious, and dreadful punishment of God, expressing His wrath to those who love sin. Meron isang illustration, at ito ay pinag-aralan ng mga ilang parang scientific, psychological study. Pag daw sinabi na may isang this is how they do it. Yung boss pumasok sa kanilang building. Tapos sinabi pa lang sa kanyang pagpasok pa lang niya daw sinabi, "Boss, may sakit ka ba?" So sa lahat ng dinaanan niya, ang tanong sa kanya lagi, "May sakit ka ba?" Hanggang nung nakarating na siya sa kanyang opisina, ang anong sa tingin niya ang pakiramdam niya? Pakiramdam niya may sakit siya. Pero sa totoo, wala. So, this is how knowledge affects us. So, kaya dapat, yung sa idea natin, kung ito yung isang katotohanan na ini-inculcate sa atin ng banal, ng salita ng Diyos, na ito ang buhay mo, ikaw ay magiging matagumpay sa mga kasalanan, hindi ka paghaharian nito, hindi ka mapapasailalim na ito, and then mapagtatagumpayan mo anumang mga pagsubok na iparana sa iyo sa buhay na ito. That's the key to our new life being brought forth in Christ. Consider all the truth of Christ's words in your life. Start to live according to the gospel that Christ died for you. And He bought you from the deadly, serious, and dreadful punishment. And you must appropriate your life to the truth of the gospel. So there must be an appropriation. Hindi mo ilalagay ang sarili mo sa sarili mong karunungan, experiences.
Kunyari, sometimes you feel parang, Kristyano ba ako? Ligtas kaya ako? Ako ba'y, bakit? Nagkakasala pa rin ako. Kaya bumubuo ang tao ng kaisipan na, hindi ko kaya ang mga ano, mukhang hindi pa ako Kristyano, hindi pa ako born again because of what we experience. Pero, ito ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo, siya ay patay na sa kasalanan. Kung paano si Kristo ay namatay para sa atin, dapat tayo rin ay patay na. At ang nakasamang namatay kay Kristo ay kasama rin niyang nabuhay. So yan ang katotohanan. So ngayon, dapat i-appropriate mo ito sa buhay mo. That you consider yourself as dead to sin, now being alive in Christ. Appropriate your life to the truth of the gospel, apply it, and believe in it. No, sasabihin sa inyo ni Satanas, ewan ko kung nararanasan niya ito. Sa aking noong mga baguhan pa lang ako, laging sasabihin ni Satanas yan, yung parang you were being accused by Satan. Hindi ka Kristyano. Wala sa iyo si Kristo. At dapat ito, pag tayo we're being attacked of doubt, ipapaalala ng Diyos sa atin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan. No! You're already in Christ. You are being released from sin. You are being released from bondage. Kaya kung may mga pagkakataon na parang hindi ko ata kaya, hindi ko mapagtatagumpayan ang mga bagay nito, aba, ipaalala ng banal na Espiritu sa iyo ang katotohanan na ikaw ay kay Kristo at mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga bagay nito. So you must consider yourself, appropriate your life according to the gospel, apply it, believe in it, and in verse 12, sabi doon, do not let your sin reign in your mortal body, obeying all its passion. You are no longer slave to sin, you are being set free. So maaaring ang pinatutukuyan dito ni Pablo ay isang confessing believer, pinakonfess niya si Jesus ang kanyang Panginoon, and yet nag-struggle sa kasalanan. That's why pagdating niya sa chapter 7 ito, sinabi niya, yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Merong naglalaban sa aking sarili. Sabi niya, paano ako makakalaya sa mga bagay na ito? Sabi niya, kay Kristo Jesus, pinalaya ako. Kaya yung katotohanan, kalagayan natin kay Kristo, siya magpapalaya sa atin. But we must know the truth and consider yourself with that truth. Ito ang katotohanan. Ito dapat ang maging buhay ko. Huwag mong hayaan ang buhay mo hilahin ng isang maling paniniwala na ini-inculcate, nilalagay sa kaisipan natin ng kaaway. Kundi, ilagay natin ang sarili, ito ako, ang kalagayan ko kay Kristo. Sabi, you are no longer slave. Kaya when sin attacking you, ilagay sa sarili natin, hindi ako alipin ito. At hindi ako mapapasa ilalim sa mga bagay na ito. Alam niyo yung, kung kayo ay, sa mga nakaraan nyo, kasi naranasan ko I have been in drugs when I was still young, mga at the age of 19, 20, 21, 22. Alas masira ulo ko dyan sa droga. Alam mo yung epekto nito sa isang tao na parang hindi mo mapigilan ang sarili mo, no, na kapag may mga nag-aalok sa'yo, sasama ka rin sa kanila. No? Ayaw mo, pero gusto mo. Ayaw mo, gusto mo. Kaya nga ang epekto nito, masama talaga. Naging ko nun tamang hinala ako lagi. Masamang lagi may hinala ako sa mga tao. Tapos, ang isa pang epekto nito yung, kunyari, nagda-drugs kami, nagsisession kami. Ang feeling ko, dinadaya ako sa dami ng, ng usok. Sabi ko, parang, konti pa lang yung natitikwa ko, mukhang dinadaya ko rito. So, may tamong ganito, so, nasisira ang ulo. Dahil ikaw ay napapasailalim ng kapangyarihan na ito. Napapasailalim ka ng kasalanan ito. Kaya dapat, kung ikaw ay nakakis kay Kristo,
yung isang katotohanan ay may appropriate mo sa buhay mo. Teka muna, hindi na ako nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na ito. Hindi na ako pinaghaharian ng kasalanan ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinutol ng Kristo sa aking buhay. Pinalaya niya na ako. Kaya ako ngayon ay may bagong pagkatao kay Kristo. So now you have the power to say no to sin. Hindi ka na mapapaalipin yan. Hindi ka na sunod-sunuran ng kasalanan sa buhay sapagkat si Kristo ang katotohanan, pinalaya ka na niya. So ang taong pinalaya niya, dapat malaman mo ang kalalagayan mo ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. That you are no longer slave, that you are being set free. Every time the devil would say you don't have the power, you are slave, appropriate your life on what Christ has done for you. The devil has no power against those who believe in Christ. Alam niyo ang kasalanan na yan nagpapaalipin lagi yan. Pero kapag tayo, when the light of Christ given to us, when our mind being enlightened, nawala ang lahat ng kadiliman sa ating buhay at ini-expose ito ang kadiliman. Sabi ng Bible, papaano ang kadiliman mate-take over ang liwanag? Hindi nangyayari yon. It will always be the light who will take over the darkness. Kaya nga sa buhay natin, when sin attacking us, well, ang dapat natin gawin, ipaalala yung nailagay sa ating mga kaisipan na tayo ay kasamang pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sometimes we seem powerless because of the things that we don't know. Kapag hindi mo alam ito, yung binanggit niya kanina, hindi nyo ba alam? Sabi niya na huli, alam natin na ganito ang katotohanan. Now, kaya ang ibang tao ay powerless kahit na ganito ang kalalagayan nila of the things that we don't know. So consider yourselves or count yourselves dead to sin, in effect, as in verse 13 says, that it will result into Christ's righteousness. Automatic. Okay? So, kung tayo ay laging napaparilisa, we are being paralyzed sa mga bagay na hindi natin alam. No? Alam niyo yung pinag-aralan nila yung shark. Kapag yan ay nilagay sa aquarium, hindi siya lalaki doon sa dapat na ikalaki niya bilang isang pating. Kung gaano kaliit yung aquarium, ganun lang din siya. Kaya, kumbaga, yun yung kanyang mundo. Kung siya ay nasa ocean, lalaki siya. But kung aalagaan siya sa isang aquarium, hindi siya lalaki. Ganun din ang ating kaisipan. Kapag ang utak natin, ang nailagay diyan, hindi mo kaya, hindi mo mapagtatagumpayan, hindi ka Kristyano, hindi ka totoong mananampalataya, dapat i-appropriate natin, i-consider natin ang isang katotohanan kung sino ba tayo, ano ang posisyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly, my last point, sabi dito, be thankful. No? Be thankful to God, sa verse 17. But thanks be to God that you who were once slave of sin, kaya una, di ba, we have the truth. You have to consider yourself doon sa truth, kung sino ka, anong position mo kay Christ. At ang pinakatatlo, no, yung be thankful. Meron kang pasasalamat because of what happened to you. Because of the grace that we received. Kaya sabi rito, but thanks be to God that you who were once slave of sin, dati kang alipin sa kasalanan, and become obedient from the heart to the standard of the teaching to which you were committed, and having been set free from sin, and become slaves of righteousness. Kaya yung bunga, kaya dito malalaman, ngayong ako'y nanampalataya, when I appropriate my life doon sa katotohanan ni Kristo, mag-uuwi ito sa akin ng isang pasasalamat. Gratitude. Kaya nga yung ating Heidelberg Catechism, nabubuo ito sa guilt, grace, and gratitude. Dapat ang isang totoong mananampalataya ni Kristo, laging meron siyang sense of gratitude.
The true sign of being in Christ is in that sense of having gratitude. Kaya kung gusto mong tanungin sarili mo, talaga nga ba akong, kung na-appropriate ko na ang buhay ko kay Kristo, dapat ngayon yung buhay ko ay buhay na pasasalamat, hindi doon sa gitna na parang nagpapaalipin ka sa mga bagay na kaisipan mo, sa puso mo, kundi dapat ngayon puro pasasalamat ang gagawin mo sa ating Panginoon. That's why gratitude defines what God has done to you. Diba? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo, any person thinks of himself higher or better person will not be thankful to God. No amount of services and worship would satisfy a true believer if his heart is so thankful to God. But a proud person will not have a sense of gratitude on the way he lives as a Christian. So this is our application. Ito ay ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin. But we should know the truth. Diba? Truth set us free, but we should know the truth. Dahil kung yung truth natin is lying, kung yung truth natin sa sarili natin, well, hindi tayo magiging malaya. Okay? So, ang totoong kalayaan ay nandoon sa anong katotohanan ang dapat nating yakapin sa buhay na ito. The truth sets us free. And that truth is that Jesus died for your sin. Ang katotohanan na binanggit sa ating teksto, si Jesus ay namatay sa aking kasalanan. Si Jesus ay namatay sa iyong kasalanan. Binayaran niya tayo para palayain tayo sa pagkakaalipin at sa kahatulan mula sa justice ng ating Diyos. Tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa niya tayong bagong tao so that we may also live with Him. So hindi lang tayo pinalaya, ginawa niya pa tayong bagong tao at ginawa niya tayo para sa Kanya. And that makes this message very important. Inalis na tayo sa kaaway para maging sa Kanya. Kaya nga dapat ang kalalagayan natin, ako ay na kay Kristo. So kung ikaw ay na kay Kristo, dapat meron kang sense of gratitude. Ang Book of Romans, yan yung mga matagal na nating pinag-aaralan, na sinasabi nga, yung ating buhay ngayon sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbubunga ito, nagbubunsod ito ng paglilingkod sa Kanya, nagbubunsod ito ng pagkaalis natin sa kasalanan, nagbubunsod ito ng isang puso na nais na makasunod sa ating Panginoon. Through His blood, and makes us a new person so that we may also live with Him. An act of being thankful. Our application, that will be our application. Be thankful to God. We not only died in Christ, we also live with Him in His righteousness. Ang ating katekism ay nagsasabi sa Heidelberg Catechism, paano ka naging matuwid sa harapan ng Diyos? Yun yung tanong sa question number 60. Tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos only by through faith in Jesus Christ. That is, sabi doon, kahit na konsensya ko, my conscience accuses me that I have grievously sinned against all the commandments of God and have never kept any of them, and I'm still prone always to all evil, yet God, without any merit of mine, of mere grace, grants and imputes to me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ. As if I had never committed nor had any sins, and had myself accomplished all the obedience which Christ has fulfilled for me, if only I accept such benefit with a believing heart. Kaya sabi doon, if only I accept such benefit with a believing heart. This is us, we sin, we rebel against God. This is what Christ has done for us. He died for our sin. In His death, we also died. And in His resurrection, we also making us alive in Christ. So ang effect nito sa buhay natin ay ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. At matatanggap mo ang benepisyo ng buhay mo kay Kristo if you accept such benefit with a believing heart. That is, appropriate your lives
to the Word of God. Okay? Question 61 ng Heidelberg Catechism. Why do you say that you are righteous by faith only? Bakit sinasabi natin na tayo ay matuwid sa pananampalataya natin? Ang sagot ng ating Catechism, not that I am acceptable to God on account of the worthiness of my faith. Hindi ako tinanggap ng Diyos just because of the worthiness of my faith, because faith is just an instrument. But what makes God acceptable as to Him is because of what Christ has done for us. So, yung faith natin is not something, we merit something because of our faith. It is the works of Christ that merited our salvation. But because only the satisfaction, righteousness, and holiness of Christ is my righteousness before God, and I can receive the same and make it my own another way than faith only. Remember mga kapatid, Christ, buhay niya. To God, because you are united with Him in His death. As Christ being resurrected, nung namatay si Christ, siya rin ay muling nabuhay. Therefore, all those who are in Christ will also be alive in Him. Yung kasamang namatay sa Kanya ay kailangang mabuhay din. In other words, we are dead to sin, and sin has no hold on us. We are being set free from it. Pinalaya tayo sa kasalanan in Christ. And we may win the battle against our struggle with sin. Pag tayo po nagkakaroon ng problema sa kasalanan, na pagtatagumpayan yan, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi sa gawa ng Diyos sa atin. Because of that truth, ano yung katotohanan? Na tayo ay namatay din sa kamatayan ni Kristo at sa Kanyang muling pagkabuhay, kasama rin tayo nabuhay sa Kanya. We have a new life in Christ, a life being strengthened by the Holy Spirit, enable us to withstand all the winds may blow against us. Ang ilang mga tao, maaaring tanungin natin, kahit ang isang matatag na Kristyano, pwedeng tanungin niya ang ganitong bagay. Kung totoong kasama akong namatay kay Kristo, at kasama rin akong nabuhay sa Kanya, pero bakit parang paminsan-minsan ang kasalanan ay nararanasan ko pa rin? It seems like this truth is not affecting me. Diba dapat patay na ako, pero bakit there are times when temptation comes to me, I am giving in to that temptation. Anong dahilan? It seems like I'm still living in sin. Ang susunod na punto, noong una natin binanggit, is very helpful to us in appreciating the works of Christ. Now, yung word na binanggit dito, consider yourselves that you are dead to sin and alive to God. No? Yun yung sa passage natin kanina, na makikita natin na dapat i-appropriate natin yung ating yung katotohanan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito yon sa verse 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili. Yung word na ituring ang inyong sarili. Sa English, consider yourselves. You are dead to sin and alive to God. Ito yung pinakasusi ng ating bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Consider all the truths of Christ's words in your life. Start to live according to the gospel that Christ died for you, that He bought you from the deadly, serious, and dreadful punishment of God, expressing His wrath to those who love sin. Meron isang illustration, at ito ay pinag-aralan ng mga ilang parang scientific, psychological study. Pag daw sinabi na may isang this is how they do it. Yung boss pumasok sa kanilang building. Tapos sinabi pa lang sa kanyang pagpasok pa lang niya daw sinabi, "Boss, may sakit ka ba?" So sa lahat ng dinaanan niya, ang tanong sa kanya lagi, "May sakit ka ba?" Hanggang nung nakarating na siya sa kanyang opisina, ang anong sa tingin niya ang pakiramdam niya? Pakiramdam niya may sakit siya.
Pero sa totoo, wala. So, this is how knowledge affects us. So, kaya dapat, no, yung sa idea natin, kung ito yung isang katotohanan na ini-inculcate sa atin ng banal, ng salita ng Diyos, na ito ang buhay mo, ikaw ay magiging matagumpay sa mga kasalanan, hindi ka paghaharian nito, hindi ka mapapasailalim na ito, and then mapagtatagumpayan mo anumang mga pagsubok na iparana sa iyo sa buhay na ito. That's the key to our new life being brought forth in Christ. Consider all the truth of Christ's words in your life. Start to live according to the gospel that Christ died for you. And He bought you from the deadly, serious, and dreadful punishment. And you must appropriate your life to the truth of the gospel. So there must be an appropriation. Hindi mo ilalagay ang sarili mo sa sarili mong karunungan, experiences. Kunyari, sometimes you feel parang, Kristyano ba ako? Ligtas kaya ako? Ako bakit? Nagkakasala pa rin ako. Kaya bumubuo ang tao ng kaisipan na, hindi ko kaya ang mga mukhang hindi pa ako Kristyano, hindi pa ako born again because of what we experience. Pero, ito ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo, siya ay patay na sa kasalanan. Kung paano si Kristo ay namatay para sa atin, dapat tayo rin ay patay na. At ang nakasamang namatay kay Kristo ay kasama rin niyang nabuhay. So yan ang katotohanan. So ngayon, dapat i-appropriate mo ito sa buhay mo. That you consider yourself as dead to sin, now being alive in Christ. Appropriate your life to the truth of the gospel. Apply it and believe in it. No, sasabihin sa inyo Satanas, ewan ko kung nararanasan niya ito. Sa aking noong mga baguhan pa lang ako, laging sasabihin ni Satanas yan, yung parang you were being accused by Satan. Hindi ka Kristyano. Wala sa iyo si Kristo. At dapat ito, pag tayo were being attacked of doubt, ipapaalala ng Diyos sa atin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan. No! You are already in Christ. You are being released from sin. You are being released from bondage. Kaya kung may mga pagkakataon na parang hindi ko ata kaya, hindi ko mapagtatagumpayan ang mga bagay nito, aba, ipaalala ng banal na Espiritu sa iyo ang katotohanan na ikaw ay kay Kristo at mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga bagay nito. So you must consider yourself, appropriate your life according to the gospel. Apply it, believe in it, and in verse 12, sabi doon, do not let your sin reign in your mortal body, obeying all its passion. You are no longer slave to sin, you are being set free. So maaaring ang pinatutukuyan dito ni Pablo ay isang confessing believer, pinakonfess niya si Jesus ang kanyang Panginoon, and yet nag-struggle sa kasalanan. That's why pagdating niya sa chapter 7 nito, sinabi niya, yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Merong naglalaban sa aking sarili. Sabi niya, paano ako makakalaya sa mga bagay na ito? Sabi niya, kay Kristo Jesus, pinalaya ako. Kaya yung katotohanan, kalagayan natin kay Kristo, siya magpapalaya sa atin. But we must know the truth and consider yourself with that truth. Ito ang katotohanan. Ito dapat ang maging buhay ko. Huwag mong hayaan ang buhay mo hilahin ng isang maling paniniwala na ini-inculcate, nilalagay sa kaisipan natin ng kaaway. Kundi, ilagay natin ang sarili, ito ako, ang kalagayan ko kay Kristo. Sabi, you are no longer slave. Kaya when sin attacking you, ilagay sa sarili natin, hindi ako alipin ito. At hindi ako mapapasailalim sa mga bagay na ito. Alam niyo yung, kung kayo ay, sa mga nakaraan niyo, kasi naranasan ko I have been in drugs when I was still young, mga at the age of 19, 20, 21, 22. Alas masira ulo ko dyan sa droga. Alam mo yung epekto nito sa isang tao na parang
hindi mo mapigilan ang sarili mo, no, na kapag may mga nag-aalok sa'yo, sasama ka rin sa kanila. No? Ayaw mo, pero gusto mo. Ayaw mo, gusto mo. Kaya nga ang epekto nito, masama talaga. Naging ano ako nun eh. Tamang hinala ako lagi. Masamang lagi may hinala ako sa mga tao. Tapos, ang isa pang epekto nito yung, kunyari, nagda-drugs kami, nagsisession kami. Ang feeling ko, dinadaya ako sa dami ng, ng usok. Sabi ko, parang, konti pa lang yung natitikwa ko, mukhang dinadaya ko rito. So, may tamong ganito, nasisira ang ulo. Dahil ikaw ay napapasailalim ng kapangyarihan na ito. Napapasailalim ka ng kasalanan ito. Kaya dapat, kung ikaw ay nakakis kay Kristo, yung isang katotohanan ay mai-appropriate mo sa buhay mo. Teka muna, hindi na ako nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na ito. Hindi na ako pinaghaharian ng kasalanan ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinutol ng Kristo sa aking buhay. Pinalaya niya na ako. Kaya ako ngayon ay may bagong pagkatao kay Kristo. So, now you have the power to say no to sin. Hindi ka na mapapaalipin yan. Hindi ka na sunod-sunuran ng kasalanan sa buhay sapagkat si Kristo ang katotohanan, pinalaya ka na niya. So, ang taong pinalaya niya, dapat malaman mo ang kalalagayan mo ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. That you are no longer slave, that you are being set free. Every time the devil would say you don't have the power, you are slave, appropriate your life on what Christ has done for you. The devil has no power against those who believe in Christ. Alam niyo ang kasalanan, ano yan eh, nagpapaalipin lagi yan. Pero kapag tayo, when the light of Christ given to us, when our mind being enlightened, no, nawala ang lahat ng kadiliman sa ating buhay at ini-expose ito ang kadiliman. Sabi ng Bible, papaano ang kadiliman mate-take over ang liwanag? Hindi nangyayari yon. It will always be the light who will take over the darkness. Kaya nga sa buhay natin, when sin attacking us, well, ang dapat natin gawin, ipaalala yung nailagay sa ating mga kaisipan na tayo ay kasamang pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sometimes we seem powerless because of the things that we don't know. Kapag hindi mo alam ito, yung binanggit niya kanina, hindi nyo ba alam, sabi niya na huli, alam natin na ganito ang katotohanan. Now, kaya ang ibang tao ay powerless kahit na ganito ang kalalagayan nila of the things that we don't know. So consider yourselves or count yourselves dead to sin, in effect, as in verse 13 says, that it will result into Christ's righteousness. Automatic. Okay? So, kung tayo ay laging napaparilisa, we are being paralyzed sa mga bagay na hindi natin alam. No? Alam niyo yung pinag-aralan nila yung shark. Kapag yan ay nilagay sa aquarium, hindi siya lalaki doon sa dapat na ikalaki niya bilang isang pating. Kung gaano kaliit yung aquarium, ganun lang din siya. Kaya, kumbaga, yun yung kanyang mundo. Kung siya ay nasa ocean, lalaki siya. But kung aalagaan siya sa isang aquarium, hindi siya lalaki. Ganun din ang ating kaisipan. Kapag ang utak natin, ang nailagay diyan, hindi mo kaya, hindi mo mapagtatagumpayan, hindi ka Kristyano, hindi ka totoong mananampalataya, dapat i-appropriate natin, i-consider natin ang isang katotohanan kung sino ba tayo, ano ang posisyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly, my last point, sabi dito, be thankful. No? Be thankful to God, sa verse 17. But thanks be to God that you who were once slave of sin, kaya una, di ba, we have the truth. You have to consider yourself towards the truth.
Kung sino ka, anong position mo kay Christ. At ang pinakatatlo, no, yung be thankful. Meron kang pasasalamat because of what happened to you. Because of the grace that we received. Kaya sabi rito, but thanks be to God that you who were once slave of sin, dati kang alipin sa kasalanan, and become obedient from the heart to the standard of the teaching to which you were committed, and having been set free from sin, and become slaves of righteousness. Kaya yung bunga, kaya dito malalaman, ngayong ako'y nanampalataya, when I appropriate my life doon sa katotohanan ni Kristo, mag-uuwi ito sa akin ng isang pasasalamat. Gratitude. Kaya nga yung ating Heidelberg Catechism, nabubuo ito sa guilt, grace, and gratitude. Dapat ang isang totoong mananampalataya ni Kristo, laging meron siyang sense of gratitude. The true sign of being in Christ is in that sense of having gratitude. Kaya kung gusto mong tanongin sa sarili mo, talaga nga ba akong, kung na-appropriate ko na ang buhay ko kay Kristo, dapat ngayon yung buhay ko ay buhay na pasasalamat, hindi doon sa gitna na parang nagpapaalipin ka sa mga bagay na kaisipan mo, sa puso mo, kundi dapat ngayon puro pasasalamat ang gagawin mo sa ating Panginoon. That's why gratitude defines what God has done to you. Diba? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo, any person thinks of himself higher or better person will not be thankful to God. No amount of services and worship would satisfy a true believer if his heart is so thankful to God. But a proud person will not have a sense of gratitude on the way he lives as a Christian. So this is our application. Ito ay ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin. But we should know the truth. Diba? Truth set us free, but we should know the truth. Dahil kung yung truth natin is lying, kung yung truth natin sa sarili natin, well, hindi tayo magiging malaya. Okay? So, ang totoong kalayaan ay nandoon sa anong katotohanan ang dapat nating yakapin sa buhay na ito. The truth sets us free. And that truth is that Jesus died for your sin. Ang katotohanan na binanggit sa ating teksto, si Jesus ay namatay sa aking kasalanan. Si Jesus ay namatay sa iyong kasalanan. Binayaran niya tayo para palayain tayo sa pagkakaalipin at sa kahatulan mula sa justice ng ating Diyos. Tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa niya tayong bagong tao so that we may also live with Him. So hindi lang tayo pinalaya, ginawa niya pa tayong bagong tao at ginawa niya tayo para sa Kanya. And that makes this message very important. Inalis na tayo sa kaaway para maging sa Kanya. Kaya nga dapat ang kalalagayan natin, ako ay nakay Kristo. So kung ikaw ay nakay Kristo, dapat meron kang sense of gratitude. Ang Book of Romans, yan yung mga matagal na nating pinag-aaralan, na sinasabi niya, yung ating buhay ngayon sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbubunga ito, nagbubunsod ito ng paglilingkod sa Kanya, nagbubunsod ito ng pagkaalis natin sa kasalanan, nagbubunsod ito ng isang puso na nais na makasunod sa ating Panginoon. Through His blood, and makes us a new person so that we may also live with Him. An act of being thankful. Our application, that will be our application. Be thankful to God. We not only died in Christ, we also live with Him in His righteousness. Ang ating Catechism ay nagsasabi sa Heidelberg Catechism, paano ka naging matuwid sa harapan ng Diyos? Yun yung tanong sa question number 60. Tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos only by through faith in Jesus Christ. That is, sabi doon, kahit na konsensya ko, my conscience accuses me that I have grievously sinned against all the commandments of God and have never kept any of them, and I'm still prone always to all evil, yet God, without any merit of mine, of mere grace, grants and imputes to me
the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ. As if I had never committed nor had any sins, and had myself accomplished all the obedience which Christ has fulfilled for me, if only I accept such benefit with a believing heart. Kaya sabi doon, if only I accept such benefit with a believing heart. This is us, we sin, we rebel against God. This is what Christ has done for us. He died for our sin. In His death, we also died. And in His resurrection, we also making us alive in Christ. So ang effect nito sa buhay natin ay ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. At matatanggap mo ang benepisyo ng buhay mo kay Kristo if you accept such benefit with a believing heart. That is, appropriate your life to the Word of God. Okay? Question 61 ng Heidelberg Catechism. Why do you say that you are righteous by faith only? Bakit sinasabi natin na tayo ay matuwid sa pananampalataya natin? Ang sagot ng ating Catechism, not that I am acceptable to God on account of the worthiness of my faith. Hindi ako tinanggap ng Diyos just because of the worthiness of my faith, because faith is just an instrument. But what makes God acceptable as to Him is because of what Christ has done for us. So, yung faith natin is not something, we merit something because of our faith. It is the works of Christ that merited our salvation. But because only the satisfaction, righteousness, and holiness of Christ is my righteousness before God, and I can receive the same and make it my own another way than faith only. Remember mga kapatid, Christ, kaya ang buhay natin, buhay na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Even at times we are sick, even at times na tayo ay sobrang laki ng problema natin sa buhay, and I'm sure of that. Isa ang totoo sa buhay na ito, maraming problema. May mga pagkakataon sobrang bigat ng problema na walang solusyon. Na tila walang solusyon. May mga gabi na hindi ka makakatulog. May mga gabi na takot kang mag-umaga na. May mga panahon na ayaw mo nang maraping ang mga petsa. Na sana tumigil na lang ang mundo sa araw na yon. May mga panahon sana bumalik ka na ngayon, Panginoon. Dahil sa bigat na ating mga problema na dinaranas sa buhay nito. At yan ang isang katotohanan. Pero dahil tayo ay nakay Kristo, ang lahat ng mga bagay na nararanasan na yan ay pinagkakatiwala natin sa Kanya at pinupuno natin ito ng pasasalamat. Papasalamat tayo dahil yan ang bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. And that reason we serve. And we love serving. Kaya nga ang Bible mismo nagsabi, yung wag matinang, parang, in my words, in my own words, wag mapagod, wag matinang, maging malakas. Alam natin sa buhay natin na ang Diyos ay, nalimutan ko yung word. Pero yung kanta ganito, huwag matinang, laging sumasagana sa pagpiyaya, pag-ibig ng Diyos. Yamang alam natin, ay bumalik ka sa aking nga nakikita. Yamang alam natin na sa ating Diyos, ang lahat ng bagay ay may kabuluhan. May kabuluhan. Ang paglilingkod ay may kabuluhan. At sabi mismo na huwag tayong mananawa sa ating paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin. Sa mga pagkakataon kami po ay lumalaban sa kasalanan. Dalangin namin na patuloy mong ipaalala sa amin ang kalalagayan namin kay Kristo. Na ang sino mang nanalig sa Kanya,
Mula sa kanyang kamatayan, kami rin ay namatay na sa kasalanan. At sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan mo kami ng bagong pag-asa upang makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban lamang. Kaya o Diyos, hayaan mo ang natitira naming buhay ay may paglingkod namin sa iyo sa iba't ibang kaparaanan. Magpasalamat sa iyo sa iyong kabutihan sa bawat araw. Masunod ka namin sapagkat ang buhay na ito ay hindi na sa amin, kundi sa iyo. Salamat po Diyos, sa inyo po namin lahat ito pinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Awitin nga po natin, Jesus, ikaw ang karangalan.